Guys, marami na nga mga OFW na nagbabahagi sa social media na nakakuha na sila ng 950 pesos na terminal fee cash refund sa NAIA nung bumalik sila sa ibang bansa. At eto nga yung anunsyo ng NAIA na simula September 14, 2025 ay magiging 950 pesos na ang terminal fee ng mga pasahero. At meaning yan din ang makukuha ng mga OFW dahil nga binabalik yan sa mga OFW dahil exempted tayo mga OFW sa terminal fee. So makakakuha tayo ng terminal fee cash refund. Guys, totoong balita na 950 na ang makukuha na OFW refund na po. Ayan na po. Guys, totoong balita na 950 na ang makukuha na OFW refund na po. Ayan na po. Kung pabalik kayo ng abroad mga kabayan, huwag niyong kalimutang dumaan dito dahil dito kukunin ang inyong terminal fee refund. Ipakita niyo lamang po ang inyong boarding pass na may tatak na refund at copy ng inyong balik manggagawa. Ang magkuha nito ay 950 pesos simula noong September 14. Guys, totoong balita na 950 na ang makukuha na OFW refund na po. Ayan na po. Ngunit may mga OFW na nagbalita na 550 pesos pa rin ang nakuha nilang terminal fee cash refund. Pero hindi naman nila binanggit kung saang airport sila lumipad. Kung sa Clark ba, sa Cebu, or sa NAIA. Dahil guys, ayon sa balita, ay NAIA lang ang nagtaas ng terminal fee. Hindi dito kasama Mactan Cebu at hindi rin kasama ang Clark International Airport. So kung sa NAIA kayo lilipad papunta sa ibang bansa bilang isang OFW, ay 950 pesos ang makukuha nyong terminal fee cash refund. Paalala din sa mga OFW na bago kayo pupunta sa airport ay at least may dala kayong 3 copy ng inyong UEC. Dahil ang isa dyan madalas kinukuha sa check-in counter. Yung isa naman ay kukunin pag-claim nyo ng terminal fee cash refund. At yung isa ay yun ang titingnan sa immigration. Huwag nyo nang ipilit ang digital or ang screenshot lang kagaya ng sinasabi ng ibang mga OFW. Oo nga't pwede ang screenshot ng inyong UEC, pero hindi kayo makakakuha ng terminal fee cash refund kagaya sa naranasan ng isa nating kababayan. Kaya matuto tayo sa naging karanasan niya. Wala ka na makukuhang terminal fee pagpabalik ka ng abroad kung wala kang dalang hard copy ng OEC mo. Parang si Kuya dyan, nga. As in nga. Wala ako nakuha terminal fee kasi nga wala akong hard copy. Meron lang ako is yung PDF file ko. Which is kailangan pala. Kung magkiklaim ka ng terminal fee na 550 pesos, it's dapat meron ka may present na hard copy ng OEC mo. So, isa itong magandang paalala sa ating mga kababayan, regardless kung nasan bansa ka man papunta, basta OFW ka, dapat meron kang hard copy ng OEC mo para ma-claim mo yung terminal fee. So, ayan, to all my kababayan dyan sa Kuwait at kahit nasang bansa ka man, huwag kang gagaya kay Kuya dyan na babalik na walang hard copy ng OEC. Again, always keep safe and God bless you all. Sa mga wala namang idea sa mga latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW, eto guys. Hello guys, pumasok na nga ang bare months at eto ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng September 2025. At sa mga nagtatanong naman kung still required pa rin daw ba ang e-travel. Ang sagot guys ay yes, kailangan pa rin mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas at kapag babalik sa ibang bansa. Kagaya nga ng lagi nating sinasabi, though may advisory sila noon na aalisin na ang e-travel dahil papalitan na ito ng biometric ngayong buwan ng Setyembre. Pero guys, wala pa itong kasiguraduhan. Pwedeng matuloy at pwede ring hindi. Kaya hanggat walang nilalabas ang gobyerno natin na anunsyo na inaalis na ang e-travel, ay still required tayo mag-register dito. Meaning guys, kailangan ang e-travel registration kapag uuwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. May anunsyo nga dito ang Department of Migrant Workers or DMW na pinaplano nila na ang e-travel at UEC ay pagsasamahin na. Meaning guys ay hindi talaga aalisin ang e-travel. Puro na lang pagbabago ang naiisip nila, ngunit yun at yun pa rin. Tungkol naman sa pag-aalis sa e-travel QR code scanning na maraming ang nalito,
Ang ibig sabihin nun guys ay QR code scanning lang ang inaalis sa NAIA para sa mga nating to declare. Hindi mismo ang e-travel registration. So kung meron kang dapat i-declare or kailangang i-declare ay doon ka lang dadaan sa scanning machine ng Bureau of Customs. Pero kung wala naman ay dire-diretso ka na, hindi kagaya dati na ginagawa nila kagaya nito. So, eto ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang Polo verified contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo pa-verify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpaprint ng UEC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa UEC at hindi na kailangan ng panibagong Polo verified contract, ay lagi niyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago niyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong UEC exemption. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC Ganyan. exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba sir na misinterpret kasi nila na pag sinabing exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW naman na mag-for good na, ang kailangan nyo pa uwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation. Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. At yan nga ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng September